ang magbiro, mga kapatid, sa atin pong normal na pamumuhay, kung ang layunin mo o ang layunin po natin ay maging masaya or magpasaya po tayo ng tao. Pero hindi po lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ay gagawin po natin itong biro. Lalo na kung ito po ay may kaugnayan sa atin pong Panginoon. Dahil una po sa lahat, mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po nagbibiro o nakikipagbiruan po sa anuman pong bagay. Hindi po biro, mga kapatid, yung dinanas po niya, yung tiniis po niya at yung pagdurusa na naranasan po ng ating Panginoon. At lalong hindi po biro ang mamatay para po sa isang tao na tulad po natin na nakasakit po sa Kanya. Seryosong bagay po ito, mga kapatid, pero ito po ang katanungan sa atin. So seryosong bagay po ang pagkamatay ng ating Panginoon para sa atin. So ito po yung katanungan para po sa ating lahat sa oras na ito. Seryoso ka ba sa atin pong Diyos? So ang topic po natin sa oras na ito, ayon po sa ating teksto, ito po ay pinamagatan ko pong seryoso ba? Seryoso ka ba? Ikaw ba ay seryoso sa Diyos? So mga kapatid, ano po ang pangarap natin? Ikaw po kapatid, ano po ang pangarap mo? Ano po ba ang hinahangad mo o ninanais mo? At kung mayroon man, mga kapatid, tayong ninanais, para po yun kanino, mga kapatid? O yung pangarap po natin, para po kanino yun? At ano po ito, mga kapatid? Ang sabi po kasi sa Lucas chapter 16 verse 13, we cannot serve two master. Hindi daw po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So hindi po tayo po pwedeng, minsan gusto po nating maging godly and at the same time po maging worldly, mga kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid, hindi po pwede na ang atin pong buhay, hangad po natin po minsan na maging godly po tayo, makadiyos. Pero minsan, at the same time sa ating buhay, minsan ay gusto din po nating maging worldly. Hindi po yun po pwede, mga kapatid. Dahil sabi po sa Lucas chapter 16 verse 13, we cannot serve two master. Hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi po sa Lucas chapter 10 verse 27, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Di po ba? Tama po ba yan, mga kapatid? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Pero sinasabi niya rin po dito sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag mong ibigin ang sanlibutan. So dito po, mga kapatid, malinaw po ang instruction po na dapat po nating gawin at yung hindi po natin gawin. Yung po pwede po nating gawin at yung hindi po dapat nating gawin. Sabi po dito, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Pero minsan, ano po ang ginagawa po natin, mga kapatid? Sino nga po ba talaga ang mahalaga sa atin, mga kapatid? So yung katanungan po sa atin pong topic, kung seryoso ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? Alalahanin po natin, mga kapatid, na ang paglilingkod po natin ay dapat maging seryoso po tayo sa ating Panginoon dahil number 1, ang Panginoon po natin ay seryoso po sa atin. Aalamin po natin ngayon, mga kapatid, kung paano po ba maglingkod ng seryoso sa Diyos, mga kapatid. Kung paano po tayo maglingkod sa Diyos na may kaseryosohan po. Sa ating topic po, sa katauhan po ni Apostol Pablo, mga kapatid, at kung ano po, mga kapatid, ang hinangad niya, yung hinangad po ni Apostol Pablo, pag binasa po natin itong Bible, mga kapatid, makikita po natin yung buhay ni Apostol Pablo. So sa katauhan po ni Apostol Pablo at kung ano po yung hinahangad niya, ninanais niya po sa buhay niya na mayroon, kung ano po yung mayroon sa buhay niya, ninanais niya po na maglingkod sa Panginoon. Ngayon, baka isipin po natin si Apostol Pablo yun. Kumbaga, hindi po ako si Apostol Pablo. Baka
Basta baka maisip po natin, hindi naman ako si Apostol Pablo, iba si Apostol Pablo, iba ako. Pero at least mga kapatid, mayroon po tayong basihan kung paano po tayo o kung paano po tayo maglingkod ng seryoso sa Diyos. Kaya po may mga karakter sa Bible kasi as a Christian sa kasalukuyan ngayon, mayroon po tayong maging basihan kung paano po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So mayroon po tayong tatlong bagay. Kumbaga may tatlong bagay na hinangad po si Pablo na nangyari po sa kanya mga kapatid. May hinangad po siya na tatlong bagay sa kanyang buhay na nangyari po sa kanya. Ang unang puntos po natin mga kapatid, number 1, ang nais ko makilala si Kristo. Ang nais ko, sabi ni Apostol Pablo, his desire to know Christ. Sa Philippians chapter 3 verses 7 up to 9, yun yung nabasa natin, sabi po dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Lalong mahalaga. At ano po ito mga kapatid? Ano po yung kapalit ng lalong mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat po ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9, at lubos na makiisa sa Kanya. So, yan po, paraphrasing po yun. So, dito mga kapatid, sinabi niya na walang mahalaga sa Kanya ang lahat ng bagay. Dahil mayroon po siyang nakita mga kapatid na mas higit na mahalaga. At yun nga po yung nakita niya, yung makilala niya si Kristo. At yun din po yung paraang, kumbaga yung sinasabi niya po na ang mga bagay ay hindi mahalaga sa kanya kasi meron po siyang nakita na mas mahalaga po sa anong pamang bagay. At yun din po yung parang sinasabi niya po sa atin pong lahat. Yung parang gusto niya pong iparating mga kapatid sa ating lahat mga kapatid na gusto niyang sabihin na sa inyo na ang anumang hinahangad ninyo sa mundong ito. Kumbaga, hindi niya po sinabi diretsahan sa atin mga kapatid, pero ito po yung mensahe mga kapatid. He's trying to convey po sa bawat isa po sa atin mga kapatid na sa inyo na yung kung anumang hinahangad ninyo para sa mundong ito. Ngunit sabi niya, para sa akin, sabi niya, hindi ito ang mahalaga. Dahil alam ko na sa huli, anuman ang pinapahalagahan ninyo, hindi magiging mahalaga pagdating ni Kristo. So yun po yung nasa puso or sa buhay ni Apostol Pablo. Dahil ngayon kung ano ang pinapahalaga natin sa kanyang buhay, pagdating ni Kristo, hindi po yun ang mahalaga. So amen po ba mga kapatid? Kasi minsan po ang nangyayari po sa atin, kung alin po yung hindi mahalaga ay siya po nating pinapahalagahan mga kapatid. At yung tunay na mahalaga, siya po nating napapabayaan. Sa huli mga kapatid, ay malalaman natin talaga kung may mahalaga ang lahat ng ito, kung mahalaga ba ang ginagawa natin, sa huli po natin makikita 'yun. Hindi pa po natin kasi nakikita ngayon. So akala natin yung mga ginagawa natin ay ito na yung mahalaga. Pero meron pa pong mas mahalaga, sabi po ni Apostol Pablo, yung makilala si Kristo. So sa ngayon hindi po natin 'yun masasagot, pero sa huli mga kapatid, kung ano man daw yung ating pong pinag-aaksayahan ng atin pong buhay, ng atin pong panahon mga kapatid, lahat ng ating oras at minsan ngayon mga kapatid, nagiging kapalit nito mga kapatid, yung yun pong time at panahon po natin sa ating Panginoon. Kasi pinapahalagan po natin yung ibang bagay, so kapalit niya po yung wala na po tayong panahon sa atin pong Panginoon mga kapatid. Later on malalaman din po natin yon mga kapatid. So hindi mga kapatid,
kumbaga parang hindi pa natin nauunawaan kung ano talaga ang mas mahalaga. Sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos, hindi umiibig sa Ama. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So yun po mga kapatid, here is the point sa dito po sa verse 17, sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 17, napaparam ang sanlibutan. Ipinababatid na po sa atin mga kapatid ng Diyos. Sabi po dito sa verse 17, napaparam ang sanlibutan. So ibig sabihin, ipinapabatid na po sa atin ng Diyos. Kumbaga ipinapaalam na po sa atin para ho mag-isip po tayo mga kapatid kung saan po ba tayo naroroon mga kapatid. So ipinapaalam po ng banal na salita ng ating Panginoon na kung pinapahalagahan natin ang sanlibutan, yung sanlibutan ay napaparam. Ano po ang ulit ang pinapahalagahan natin mga kapatid? Kung ang pinapahalagahan natin ay ang sanlibutan, ito po ay napaparam ang sanlibutan. At lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumunod sa kalooban ng Diyos, ang siyang mabubuhay magpakailanman. So napaparam daw po ang sanlibutan, ngunit kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tayo po, sino po ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya pong mabubuhay magpakailanman. Kumbaga may mapapakinabangan ba tayo mga kapatid kung mapaparam na ang lahat ng ito mga kapatid? May mapapakinabangan po ba tayo kung pinapahalagan po natin ang sanlibutan ng higit sa Diyos? Meron po ba tayong kumbaga mapapakinabangan pag naparam, pag nawala na? Di po ba wala? Kaya sinabi po ni Job mga kapatid, sa Job chapter 1 verse 21, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. So hubad din akong babalik mga kapatid. And 1 Timothy chapter 6 verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala din tayong madadala pag alis dito. So malinaw po mga kapatid, hindi ko po mga kapatid sinasabi, mga kapatid, na wala pong halaga yung mga bagay na yon, mga kapatid. Yung mga material na bagay, hindi ko po sinasabi na wala pong yung halaga. Pero ang nais lang po nating makita dito sa atin pong topic, doon po sa pinapahalagahan po natin, yung mas importante po sa atin ay mayroon pong mas mahalaga kaysa sa mga bagay na material. Mayroon po tayong kumbaga may mas mahalaga. Mayroon po tayong pagpupursigihan. Pupursigihan po natin yung 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 very important, yung pinakamahalaga. Hindi lang po yung mahalaga, kundi yung pinakamahalaga. Nauunawaan po ba mga kapatid? So kung mahalaga po yung mga bagay sa sanlibutan, isipin po natin na mayroon pa pong mas mahalaga kaysa doon mga kapatid. Sa Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon, ano po yung kanyang hangarin mga kapatid, ay lubusang makilala si Kristo. Yan lang po yung kanyang hangarin ni Apostol Pablo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. So yung tanong po dito, seryoso po ba si Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang sinasabi dito? Amen po. Si Apostol Pablo po ay seryoso mga kapatid, na kahit kumbaga sa kanyang buhay, kahit kilala niya na po si Kristo, hindi po siya roon na kontento mga kapatid. Sapagkat gusto pa rin niya
na higit na mas makilala ang ating Panginoong Hesus. How about us, mga kapatid? Sa atin po, mga kapatid, ang tanong po sa atin pong mga Kristiyano, sapat na po ba na nakilala natin siya? Sapat na po ba na kilala lang natin yung ating Panginoon, mga kapatid? Kamusta po tayo, mga kapatid, sa atin pong buhay paglilingkod sa Panginoon? Sapat na po ba na nakilala natin ang ating Panginoon? Pero hindi na po tayo kumbaga hindi na po tayo nagpupursige na lalo pa siyang makilala. Pero tayo lang po, mga kapatid, ang makakasagot niyan, at tayo din po sa ating sarili, mga kapatid, ang nakakaalam niyan kung tayo po ay nagnanais pa na lalo pa nating makilala yung ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po kung talagang kilala po natin ng lubos ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, una, hindi po ganyan ang pagiging trato po natin sa Kanya. Hindi lang po ganyan kumbaga hindi lang po ito ang gagawin po natin para sa Kanya. Kung nakilala na po natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po sapat yung nakilala lang natin si Kristo o nakilala lang natin ang ating Panginoon kung sino po siya. Talagang tulad po ni Apostol Pablo, sasabihin din po ninyo na ang lahat ng bagay ay maaari kong kalugihan. Makilala ko lang si Kristo na aking Panginoon. So sa atin po bilang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi lang sapat na nakilala natin si Kristo, ngunit hinahangad din natin sa ating buhay na mas lalo po nating makilala ang ating Panginoon. Sa buhay po ni Apostol Pablo, haariin niya pong kalugihan ang lahat ng bagay sapagkat para po sa kanya, mas pinapahalagahan niya po yung makilala niya pa si Kristo, mga kapatid. Kaya ang sabi po sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24, ang sabi po ni Yahweh, mga kapatid, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan, unang malakas ang kanyang taglay, ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang ginagawa ko. So ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Ang sabi po ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay. Ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So nakita po natin yung sinabi niya, mga kapatid. Sorry po. Huwag ipagmayabang ng matalino. Huwag nating ipagmayabang na tayo po ay, kumbaga, huwag ipagmayabang na matalino po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, huwag mo rin po daw ipagmayabang na ikaw ay mayaman. Huwag din daw po nating ipagmayabang na tayo po ay malakas. Kumbaga, huwag din po natin daw ipagmayabang kung anong mayroon tayo. Kundi ang ipagmayabang daw natin at ipagmalaki ay mga kapatid, yung nakilala mo siya, yung nakilala po natin si Kristo, yung naunawaan po natin siya at naunawaan po natin ngayon kung sino po ang ating Panginoon at kung ano po yung nais niya po sa iyo, mga kapatid, nais niya po sa atin, mga kapatid.
So alam niyo po ba mga kapatid kung bakit po mahalaga po ito mga kapatid? Dahil hindi po lahat ay dumating doon sa pagkaunawa. Alam po ba natin kung bakit mahalaga na ipagyabang natin na nakilala natin si Kristo? Dahil po hindi lahat ay dumating na po doon sa pagkaunawa po kay Kristo para po makilala po nila yung atin pong Diyos. Dahil kung nakilala rin po nila tulad mo o tulad natin ang atin pong Panginoong Hesus, siguro narito rin po sila kasama po natin mga kapatid. At ginagawa rin nila mga kapatid yung ginagawa mo. Kasi hindi pa rin po umabot sa kanilang kaalaman ang tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Yung nangyari po sa'yo mga kapatid, hindi pa po nila yun naranasan. Yung pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesus, hindi pa po nila naranasan, kaya wala po sila sa oras na ito, wala po sila sa lugar kung saan po may pagtitipon upang makinig ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya po rito, kung mayroon kang pwedeng ipagmalaki mo, hindi daw yung kung anong mayroon ka. Alam naman po nila yun, mga kapatid. Kumbaga alam nila kung matalino tayo o matalino ka. Alam naman po nila kung ano po yung kakayanan natin. Alam po nila kung ano po yung ating mga kayang gawin, mga kapatid. Amen po ba? Pero ang sabihin daw po natin sa kanila ay yung bagay na mayroon tayo, mga kapatid, na wala sila. So ano po yun, mga kapatid? Yung nakilala mo si Kristo na hindi po nila nakilala. Yun daw po yung atin pong ipagmayabang. Kumbaga ipagmalaki, isiwalat mga kapatid. So ganun po, kumbaga mga kapatid, yun po yung dapat makita sa atin. Hindi po yung ipagmayabang natin na tayo po ay matalino sa ibang tao, mas higit sa kanila. Ngunit ipagmalaki natin na tayo ay nakakilala kay Kristo mga kapatid. Sasabihin po natin sila mga kapatid na nakilala natin si Kristo at akayin po natin sila sa harapan ng ating Panginoon. And can you imagine this mga kapatid? Ganun po ba kadali mga kapatid ang makilala si Kristo? Kung i-imagine po natin mga kapatid, ganun po ba kadali mga kapatid na makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo? Madali po ba mga kapatid? Ano po sa inyong paningin o ano po sa inyong pag-iisip? Madali po bang makilala ang ating Panginoong Hesukristo? Ganun lang po ba yun kadali mga kapatid? Hindi po mga kapatid. Dahil mga kapatid, kung ganun lang kadali na makilala si Kristo, di sana lahat na po ng tao nakakilala na po sa ating Panginoong Hesukristo. Pero bakit hindi po dumating po sa kanila mga kapatid? Mayroon lang po silang, yung mga tao, mayroon lang po silang kaalaman. Mayroon lang po silang knowledge somehow mga kapatid na mayroon pong isang Diyos. Pero yung sinasabi po dito ni Apostol Pablo, yung makilala siya ng lubos. Hindi nga sapat mga kapatid kay Apostol Pablo na kilala lang niya ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya po, nais niya na mas makilala pa ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa ating teksto. Sapagkat alam niya sa likod po nito mga kapatid, mayroon pang mas magandang bagay na matutuklasan siya tungkol sa atin pong Panginoon. Alam po natin na kung nakilala po natin si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo, ay mayroon pa pong mas magandang bagay tayong matututunan, matutuklasan sa buhay po ng ating Panginoon, mga kapatid. At hindi po, kumbaga, na hindi pa po yung matutuklasan natin, yung hindi pa po natin na uunawaan sapagkat tinitingnan po minsan ng Diyos, mga kapatid, yun pong ating mga desire. Yung desire po natin kung paano po natin gusto na makilala siya ng higit sa pagkakilala po natin sa Kanya. Mayroon pa pong mas higit, mga kapatid, hindi lang po yung tinanggap natin yung ating Panginoon at tapos na po.
Sa buhay po ni Apostol Pablo, ang lahat ng bagay ay hindi mahalaga sa kanya, inari niya pong kalugihan dahil ang kanya pong nais ay lalo pang mas makilala si Kristo. Sa atin pong buhay, mga kapatid, i-desire po natin sa ating mga puso na mas lalo pa po nating makilala yung ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sana mayroon din po tayong desire na gano'n tulad po ni Apostol Pablo, mga kapatid, na hindi po siya nasisiyahan po doon lang po sa mga bagay na naunawaan lang niya, mga kapatid, na nakilala lang niya po si Kristo. Pero ang higit po roon, mga kapatid, at sa unti-unti po nating hinahangad na makilala po ang ating Panginoon, yung desire po ng ating puso, mga kapatid, ay ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Bigyan niya po tayo ng kaunawaan o desire sa ating puso na tayo po ay nagnanais na mas makilala pa po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa chapter 37 verse 4 ng Psalm, sabi nga po diyan, "Delight yourself to God, and He will grab the desire of your heart." Lumapit daw po tayo sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Yun po ang maganda, mga kapatid, na maramdaman lang man natin ang ating Panginoon, na hindi po siya nasisiyahan na yung makilala lang natin siya. Mga kapatid, mga bagay lang po na yung makilala lang po natin ang ating Panginoon, kundi mas higit pa na mas makilala na po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So yan po yung nais ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, yung makilala natin ng lubusan ng ating Panginoon. Dahil sabi ng Diyos sa atin, lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Yan po ang maganda, mga kapatid, na maramdaman lang man ng ating Panginoon na hindi ka nasisiyahan doon sa bagay lang na natanggap mo. Hindi po ibig sabihin na wala po tayong kakontentuhan sa buhay, mga kapatid. Hindi po 'yun, kundi yung pagkakilala natin kung sino talaga ang ating Panginoon, mga kapatid. So 'yun po ang kaibahan, mga kapatid. 'Yun po ang kaibahan mo sa kanila, mga kapatid. Kaibahan mo sa ibang tao, yung nakilala mo si Kristo at nakilala. Kumbaga, kilala ka ng ating Panginoon at kilala mo rin ang ating Panginoon. Yung kilala po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yun po ang may kaibahan po tayo dahil mayroon pa na pong malaliman na pagkaunawa. Yun pong po pwede pong ipagmalaki po. Yung pong po pwedeng ipagmalaki po natin sa kanila. Yun lang po yung nakakilala po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po natin yun ipagmamalaki na kung may magtanong lang po sa atin, mga kapatid, baka kung sabihin natin, sige, ipagmalaki ko dahil kilala ko si Kristo. Kung may magtanong lang, mga kapatid, kasi mahirap naman po kung sasabihin natin sa tao, ako, nakakakilala sa Diyos. Ikaw, hanggang ngayon, hindi mo pa nga kilala ang Diyos. Sabihin po natin yun dahil sa ating napakinggan na ipagmalaki natin ang Diyos. So kung ganun po yung ating way, mapapaaway po tayo, mga kapatid. At kumbaga, mga kapatid, kung kilala po natin si Kristo, mga kapatid, makikilala naman po yan sa atin pong pagkatao, sa atin pong mga galawan, sa atin pong manner, mga kapatid, bilang isang tao. Makikita po yun sa atin pong buhay. Kung talagang siya, mga kapatid, ay nakilala natin ng lubusan, mga kapatid. Kung nakilala po natin ng lubusan ng atin pong Panginoon. So yun po yung una, mga kapatid, na dapat po nating dinidesire, mga kapatid, na makilala po natin ng lubusan ang ating Panginoon. At para po malaman